holy water na tunay na tinatawag natin. Spring galing sa lupa. Ito po ay ayon sa kasaysayan, ayon sa mga scholars, mga ulama, na nanggaling ito sa ilalim ng lupa noong tinulungan ng Angel Gabriel ang Ismael, yung mag-ina, si Hagar at saka si Ismael, at tinusok niya ang lupa at sumulpot yung tinatawag nating spring water. Ito na yung tinatawag Zamzam. Ang sabi ni Hagar, Zamzam, Zamzam. Inipon niya, kumbaga, inipon niya yung tubig upang hindi kumalat. Kaya ngayon ito ay tinawag na Zamzam water. Yun po yung tunay na holy water. Pag natikman natin ito, hindi naman siya maalat masyado, hindi naman siya mapakla masyado. So naghalo yung pakla at saka yung alat na itong Zamzam water na tinatawag. So ito pong kasaysayan ng buhay ng pamilya ng propeta Abraham or Ibrahim hanggang sa binisita niya muli ang mag-ina nung nagbibinata na si Ismael, hanggang sa nakareceive siya sa mga panahon na yun ng revelations, words of revelations, na itayo na nila yung first house of worship for mankind. Ito na po yung Kaaba na tinatawag natin ngayon, ang kwadradong building na kung saan inutusan tayo ng dakilang tagapaglikha upang umikot dyan 7 times. Hindi clockwise, ngunit counterclockwise. Ito rin po ay ginawa ni Propeta Adam, pero wala pa yung kwadradong building na yun. Yung area lang. Yung lugar na yun, talagang yun na yung lugar na yun na kung saan pinagtayuan ng yung Kaaba na tinatawag. Nung panahon ng Propeta Adam, diyan sila nagkita at ng kanyang asawa na si Eva, habang siya ay umiikot ng 7 times counterclockwise. Nung pagdating din ni Eva, umikot din, diyan sila nagtagpo dito sa earth. So ang place na yan, yun ang tunay na holy na tinatawag or sacred na place na kung saan nagtataka tayo ngayon. Doon po sa ibabaw ng kwadradong building na yun, walang ibon na lilipad sa gitna at tatawid doon. Ang ginagawa ng mga ibon, umiikot pa sa gilid o kaya dumadapo at iikot doon sa gilid ng building. Hindi sila tumatawid ng diretso. Bakit kaya? So para bagang merong ibig sabihin or parang merong secret between the earth and the heaven na ito yung, at pinatunayan po ito ng siyensya. Later on, sa mga huling dumaan na centuries, na-discovery po ng siyensya, kung makikita natin ito sa internet, bakit ang Kaaba doon sa Makkah, nakikita po natin yung mineasure ng mga scientists, yung longitude ng earth, yung latitude at yung tamang measurement, at nakita nila ang center ng earth, itong Kaaba mismo, itong dito sa Makkah, doon sa mismo sa Kaaba. At isa rin pagpapatunay, merong isang na ito ay center ng earth dahil merong isang mission ng mga astronauts noong mga nakaraang mga panahon. Hindi natin matandaan kung anong year na yon. At nakikita nila isang scientist na babae, ang kanyang pangalan si Sunita. Sunita apelyido, nakalimutan natin. Nagtataka siya na kung bakit merong nasa outer space na sila, na merong kumikinang-kinang nandito sa mundo, na nakikita nila mula sa malayong outer space, at nakikita pa yung pinaka light or kumikinang-kinang na galing sa earth. So nung tinugay-gayan, natagpuan nila yung kumikinang-kinang na yun, yun po yung Kaaba. Ito yung Kaaba na kung saan iniikutan ng mga Muslim ngayon, pinupuntahan, umiikot ng 7 times, katulad ng ginawa ng Propeta Adam, katulad ng ginagawa ng Propeta Ibrahim or Abraham, na sila po ay ginawa nila, at ibang mga propeta. Ito po ang place na kung saan sinunod nila ang tawag ng Allah, ang dakilang tagapaglikha, upang isagawa ang tinatawag nating the journey of the lifetime, ang Hajj, ang pagpupunta sa paglalakbay sa Hajj. Dahil dito magdudulot ito ng aral na kung saan nagbibigay pictures o kaya larawan ang pagbabalik natin doon sa dakilang tagapaglikha, doon pag tayo ay huhukumin na sa Day of Judgment. Dito po pag nag-Hajj sayo, doon sa Arafah o doon sa tinatawag nating the plain of Arafah, doon sa Mina halimbawa, makikita natin ng pantay-pantay na mga tao. Ibig sabihin, pare-parehas sila, ano lang sila, nakaputi, dalawang telang puti lang sinusuot, walang
walang diskriminasyon, walang tinitingnan na kulay or nasyonalidad or anuman antas sa buhay ng tao, pare-parehas. Ito po yung dissemination or assimilation, assimilation ng pag tayo na huhukumin doon sa Day of Judgment. Tayo po ay harap sa ating dakilang tagapaglikha, katulad po ng nangyayari na kapag tayo ay nag-Hajj doon sa plain of Arafah or sa plain of Mina. Kaya po, yan ay isang malaking aral sa mga Muslim. Bueno, sa puntong ito, wala na po tayong oras sa nais man natin. Dagdagan pa ng mga ibang impormasyon ang hinggil sa ang Hajj, sa Hajj season po sa taong ito ay sadyang hanggang dito na lamang po ang ating palatuntunan. At sa puntong ito, pinapasalamatan natin ang buong puwersa ng himpilang ito, ang DWJ, ang administrasyon at ang may-ari ng ating estasyon. Ganon din po ang mga tao na palagi ang nakikinig at nanonood sa ating programa at mga tao na in one way or another na nakatulong sa ating programa. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Kamar bin Yaqub Sabdullah, ang nag-aanyaya muli sa susunod na linggo. Wa ilalika, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.